Hello, mga ka-IT. Okay, ka-IT may ka-IT tayong nagpapa-request ng basic tutorial or paano ba ginagamit ang NetStat. So start natin. So NetStat, it is short for Network Statistics. Okay? It shows you detailed information about the network connections on your computer. So basically kapag may ginagawa tayo, may na-access tayo like social media, ang NetStat, makikita natin siya. Makikita natin yung detailed connection niya, particularly TCP and UDP ports. Okay? So, ito. Ano makikita natin sa NetStat? What connections your computer currently has to other computers or servers? Which ports are being used by applications on your computer, and details about your computer's incoming and outgoing network traffic. So basically mga ka-IT, pag nag-open ka, like let's say for example, Facebook, okay, makikita mo yung detailed connectivity niya, particularly layer 3 and layer 4 connectivity. Mamaya papakita natin. Like for example, nag-access ka pa via HTTPS, okay? So, sa pagkakaalam nyo, di ba? Ang HTTPS is gumagamit siya ng port number or TCP port number 443. So, makikita din natin yun sa NetStat. And incoming and outgoing network traffic, makikita rin natin dyan. So, pakita natin ka-IT kung paano natin ma-access ang NetStat command. Okay? So, mga ka-IT, para ma-access natin ang NetStat, okay, so pupunta lang tayo sa command prompt. So, ang pwede mong gawin dyan is pindutin mo lang yung window plus R, okay, para mapunta ka sa run, at type mo lang is CMD. Okay, press enter. Okay, so nasa command prompt na tayo. So, black screen makikita natin dyan. So, para makita natin ang access or makita natin ang information about NetStat, so type lang natin yung command na NetStat. Okay, pag i-enter natin yan, marami kayong makikitang details dyan. Huwag kayong mabibigla, huwag kayong matatakot, huwag kayong kakabahan. Madali lang intindihin yan. So, hintayin natin. So, mag-generate siya ng mga information. Scroll natin pataas. So, mapapansin nyo sa pinakataas ng NetStat, okay, sabi niya, na makikita niyo dito yung mga active connections. So, ang NetStat, pinapakita dito yung mga current connections ninyo. So, yung unang part dito, yung first column, sabi niya dito protocol. So, protocol is either TCP or UDP connection na makikita mo dyan. Local address, ibig sabihin, ano yung IP address ng source? Okay, anong IP address ng pinagmulan ng connection? Okay, so, most of the time, yung computer mo yan. Okay? Foreign address. Ito naman yung foreign address or ito yung destination address kung saan mo in-access yung particular application na yan. Okay? State. So, kung ang state niya is established, okay, ibig sabihin, currently active yung connection na yan. Okay? So, kung i-scroll natin pababa, okay, papansin nyo pala, itong mga numbers na to, ito yung mga particular na mga port numbers. Okay, port numbers to mga to. So, ito, si 127.0.0.1, which is yung tayo mismo, meron tayong ginagamit na source port number na 27395. Okay? So, itong number naman na to, itong mga to, ito naman yung destination or ito naman yung destination port number na ginagamit natin. So, kung mapapansin ninyo mga ka-IT, so kung in-scroll natin dyan, okay. So, may makikita tayo may mga familiar port numbers tayo makikita. Kung mapapansin ninyo, let's say for example, itong active connection na to. So, sabi niya, may currently active connection ka na ang ginagamit mo ay TCP. Okay? Ang source mo is 192.168.1.124. Sino to? Ikaw yan. Check natin kung ikaw ba talaga yan. Okay? So, para ma-check natin, check natin yung current IP address natin, IP config. So, kung mapapansin niyo sa wireless LAN adapter natin, kasi nakakonect tayo sa Wi-Fi, ang IPv4 address natin is 192.168.1.124. So, itong laptop na gamit natin. So, kung mapapansin nyo, yung source natin dito sa particular connection na to
is ikaw mismo, yung laptop natin. So, gumagamit tayo ng random na port number dito sa source na to. So, itong particular connection na to, which is ikaw, na may particular port number na 27551, okay, uma-access ka sa particular IP address na to. Okay? Ang destination ng IP address na to is ito. Okay? Pero, ang type of connectivity or type of connection na ginagamit mo ay HTTPS. Okay? So, usually, pwede natin makita to, ma-analyze natin to. Possible, pwede itong Facebook, pwede itong YouTube, okay? Pwede itong server, okay? Depende kung anong classic application ang meron tayong or kung anong current application ang ina-access natin. Let's say, for example, kung mapapansin nyo, scroll natin to. Sige. Ito. Mapapansin ninyo. Meron akong active connection, 192.168.124, ikaw pa rin yan. Okay? So, ang destination ko is WhatsApp. WhatsApp chat, Messenger, Mini Edge. So, haba ng pangalan. Pero, ano kasi ito kinonvert ito into a domain name. Okay? So, ito yung katumbas na domain name niya. Okay? Pero may katumbas na IP address to, mga ka-IT. Okay? Gamit natin is HTTPS. Yan. So, may currently active na WhatsApp connection ako. Okay, nagamit HTTPS. Next, scroll natin. So, mapapansin nyo may mga SYD tayo dito. Most probably, server ito sa Sydney, Australia. Okay, so destination ito is server sa Sydney, Australia. So, HTTPS din na connectivity ang meron tayo dyan. Sige, scroll lang natin. Meron din tayo dito DNS. Okay, so yun. So, yun yung basically na makikita natin sa NetStat, yung mga currently active connections natin. So, mga ka-IT, i-test natin. Let's say, for example, kung makikita nyo, may isang active connection ako dito na ang destination natin, okay, is 81.19.104.214. Copy natin yan. So, pag nagka-copy tayo sa command prompt, i-highlight nyo, gusto nyong i-copy, yan, then right-click lang. Okay? Tapos, i-ping natin. Okay, pingable siya. Okay? So, check natin kung saan ba tong IP address na to. So, maraming resources para makita natin kung saan tong IP address na to. Okay, sa Google natin, punta lang tayo sa address bar, type nyo lang IP address locator. Okay? So, pili tayo dito. Let's say, for example, to si iplocation.net. Okay, so sa IP location finder, i-paste natin yung IP address, then IP lookup. So, makikita ninyo, may different types of providers na nagde-detect or tumitingin ng particular IP address kung saan nagmumula yung IP address na yun. So, let's say for example, kay IP to location provider. Okay? So, sabi niya, nanggagaling ito sa country ng Germany, itong IP address na to. Hindi niya na-detect kung anong organization yan. Okay, pero sabi niya dito, ang ISP daw is NTT UK. So, scroll natin. Ito naman, from ipinfo.io, sabi niya, itong IP address na nakita natin is from Germany. Okay. Ayan. So, mapapansin ninyo mga ka-IT, sa isang provider, sabi niya, Kaspersky. So, ito yung antivirus natin. Okay. So, meron din dito mga ka-IT, kung titingnan natin, saan banda or saan particular location natin pwedeng mahanap itong IP address na to. So, binigay niya yung latitude and longitude. Pwede nating i-view map ito. And, sabi niya, around this area natin madidetect yung or pinagmulan ng IP address. Okay? So, may mga iba't ibang netstat commands din tayo maliban sa tinype nating netstat. Pwede rin natin gamitin yung netstat-r. So, sa netstat-r, makikita natin yung routing table ng computer natin. So, hindi lang mga routers or mga layer 3 devices ang mayroon ding routing table. So, makikita rin natin yung routing table ng devices natin. So, makikita nyo dito. So, familiar kayo sa pagbasa ng IP address natin or yung routing table ng Cisco routers natin. So, any type or any IP address na hindi natin kilala, okay, ibabigay natin kay default gateway natin. Okay? So, yan. So, netstat-r yun. So, ito naman,
Netstat-A, makikita natin ng all active connections natin. Okay? So, yun ang Netstat-A natin. Next, Netstat-AN. So, kung ayaw natin ma-translate or i-convert or i-call ni computer natin yung DNS para ma-convert ito in a particular domain name. Okay? Kung gusto nyo IP address lahat makikita natin, yun yung -n. So, mapapansin ninyo, okay, wala na kayong makikitang mga domain name. So, lahat yan puro IP address. Pansin nyo sa foreign address. Itong part na to, okay, puro IP address na yan. Hindi na niya tinranslate into a particular domain name. Hindi katulad dito. So, merong Google Nest, Sydney server, Edge, Chromecast. Dito, kinonvert na or hindi na tinranslate, ginawa ng IP address lahat. So, paano naman ka-IT kung gusto natin makita yung mga connections natin gamit ang HTTPS or port 443? So, pwede natin gamitin is ang command na netstat-an. So, alam nyo na yan. AN na yan. Pipe find 443. So, makikita natin. Papansin niyo, okay, find natin yung mga connections natin gamit ang HTTPS or 443. So, makikita natin lahat yan puro 443 na connections natin. Okay? So, mga ka-IT, Netstat, hopefully may natutunan kayo kahit very basic understanding lang. So, ang Netstat, tinitignan nyo yung mga connections natin, kung TCP ba yan o UDP ba yan. Makikita natin yung source and destination connectivity natin and kung anong port number yung ginagamit nila. So, abangan nyo pa yung mga ibang tutorials natin. Follow my YouTube channel and TikTok page ka-IT.